money is not the problem, but the misunderstanding or zero knowledge about money. Hi, welcome to Happy Spouse, Happy House. I'm Coach Mary Ann with Coach Chico. Hello. Kamusta kayo? Oo nga, kamusta na kayo? Kasi lately nag-uulan tayo, pero hindi pa rin natatapos yung discussion natin here at Happy Spouse, Happy House dahil ang bawat pamilya may pag-asa. We have a very, very relatable topic na pinamagatang magkano pa nga dapat ang ambag sa bahay? Magkano nga ba? Pag-uusapan natin kasi ayaw natin na maging point of discussion or point of argument tungkol sa pera o sweldo, di ba? Kasi minsan na-automatic, sino mas malaki? Mas malaking percentage niya sa ano. Bakit naman din hindi? Pero ang importante ay pag-uusapan ninyo bilang mag-asawa ito. Kwentuhan lang tayo ha, pero palagi ang pera ang isa sa mga top issues, no? Besides communication. Kaya maganda na pag-usapan natin dito para matuto tayong lahat. Yeah, kasi budgeting. Maraming mga mag-asawa din na who start off and walang background or walang idea. Yeah. Importante talaga kasi nga yung pagka may mga marriage mentors kasi sila yung mga magtuturo or di kaya yung may mga pagkakataon kung saan kayo ikakasal, let's say, na church, di ba? Like in the church that we are serving, there is what we call a marriage preparation seminar na ang title ay Before I Do. So at least nandun yung mga bagay na definite pag-uusapan ito no, bago pa mag-enter into marriage. Tama naman, no? Kaya nga, here at Happy Spouse, Happy House, we decided na pag-usapan natin because sometimes money is not the problem, but it's the misunderstanding or zero knowledge about money. I remember when we started, hindi po ako marunong mag-budget. As in, I had zero knowledge. Ang alam ko lang ay how to spend. Yep. So, napakahalaga. Tama po yun, no? Na if you have someone, perhaps your parents, you know, they're good at money, hingi kayo ng tulong sa kanila, magpaturo po tayo. If not naman, marami pong avenues. Lalo na yung mga kinukuha natin nga, yung mga principal sponsors natin, perhaps meron silang knowledge, so maganda makipagkape tayo sa kanila for impartation. Yeah. Yung isa sa mga usapan, di ba, yung pagka walang malinaw na plano o nga kung sinong dapat magbayad ng ganito o ganyan, di ba, bills. Or sino dapat mag-handle muna. Rent. Finances, mga bayarin. Kasi dapat nakakategorize. In other words, mahirap naman na pagka binigyan mo lang ang ATM and then sasabihin na bahala na, no? But proper monitoring is going to be helpful kasi mahirap pag binigay mo lang, inabot lang natin ang ATM or yung online account. Madali naman mag-disburse. Yeah. Pero ang gusto natin na pati sa savings ay nalalamanan siya. Hindi pwedeng wala tayong naitatabi. Lalo na kung yun ay kinoconsider din natin na emergency money o kaya retirement money as early as kung ano man ang age nyo ngayon. Diba? The younger ones. Retirement money is very, very important. That's why kailangan pong pag-usapan din, no, kung papaano nga. Because marriage is also about trust and transparency. Dapat alam ninyong dalawa, nating dalawa, kung magkano at saan napupunta at papaano gagawin ang mga bagay-bagay, lalo na sa pagbibigay ng pagbabayad. Pag-usapan natin yung... Yeah, we can give you 3 common setups that you can consider. Pero again, ito po ay suggestion. You need to agree. Yan ang importante bilang mag-asawa. Pag-agreehan po natin pag-usapan so that maiwasan na natin yung awayan every time we need to pay bills. So, isa sa mga pwedeng gawin or siguraduhin, your accounts, bank accounts, merong joint account system. Lahat ng income ninyo. So, let's say, one has a regular income job and the other one, gamitin na natin yung example na mga nag-VA at home. Or side hustle. Side hustles. So, nag-accommodate not only 1 or 2, but 3, let's say, na side jobs. So, meaning, may 3 source of income siya. Now, if you find it na it is going to be helpful na pagsamasamahin nyo lahat ng income nyo sa iisang joint account lang para at least you know what is coming in and you know what is going to be disbursed. Do you trust your husband? Do you trust your wife? Meron ba tayong trust issues? Yeah, or we want to be transparent, especially in this area. Oo, mahalaga po yan. So again, pag-agrihan nyo ha, kung paano ba to or kayo, whatever works for you. But as for us,
joint account kami po dito, kaming dalawa ni Chico, joint account, transparency, nakikita ko rin po kung magkano yung pumapasok at ano yung dapat ilabas at magkano ang dapat i-save. Mabanggit lang din na marami namang mga avenues where you can open accounts kasi meron na tayong mga online or yung mga digital bank accounts. So you have your traditional bank account. So it's up to you, whatever you think is better for you, dahil yung isa ay definitely can also give higher daily interest or, di ba? Pero pag-aralan din ninyo. Okay. You have to study also. No? Hopefully you get to the point wherein you'll have one joint account and that is going to be your system. Pangalawa, isa pang setup na pwede natin i-consider. Pwede namang separate, pero alam nyo pa rin po ito, no? Pero share kayo sa expenses. Para maiwasan natin yung sa Bisaya ba ng wenta. Yung you always parang count na, nagbayad na ako dati ng dapat ikaw naman ngayon, lugi ako. Alam mo yon, you keep records na kung sinong malaki nagbayad. Pwedeng may sariling account si husband, pwedeng may sariling account si wife. Basta again, pag-agreehan nyo yan, ha? Pero may pinag-usap na yung funds nyo, monthly, kung tig magkano para sa mga bills, no? Bayarin kung nagpapaaral po kayo. So, kailangan, again, malinaw. Tapos, din po ito, kung pareho nga na stable yung income, now, kung hindi pa naman po, again, transparency, kailangan sabihin natin sa spouse natin na shared tayo, pero since ngayon, season na ito muna ang kinikita mo, okay lang, ito muna ang share mo or babayaran or ambag mo sa family na. Ambag-ambag, separate accounts, but yet you know what is going to be your part sa pag-share nyo ng expenses sa inyong bahay. Pangatlo, percentage sharing, okay, based sa kinikita. Hindi to dahil sa nagbibilangan, ha? You will also not consider yourself better kung ikaw ay mas mataas ang sweldo mo. Di ba? Nagkataon mataas talaga ang sweldo mo. Oo naman. Thank you, Lord. Kayo nang magdo ng math na yon kung paano. Anong kinikita ni husband, kasi ito yung kinikita ni wife. So, what do you think is the mas real na sharing para sa inyo? Anong fair para sa inyo? And what works? Oo nga. Pero in fact, do you really even want to look at kung ano yung fair para sa inyo? Sana wala ng bilangan. Pero again, just for the sake of starting off something, di mag-percentage sharing kayo. 60-40, 55-45. Or kung talagang tight, baka 30% lang yung isa, di 70-30. 70-30. But agree on it. Talk about it. Hindi pwedeng hindi pag-usapan. Oo nga. Basta pantay ang effort. Hindi magkatumbas yung or equal yung money na binibigay mo. Pero at least, di ba, you know, okay, I have a part to do. My wife has a part to do. To share, at least we're helping one another. Kasi pag-pray natin na God will prosper you both. Yeah. Diba? Will promote you. Will give the increase. Hindi posible. Oo nga Pero when you pray as well, you pray na you want to be blessed. Not because you just want a bigger share, di ba? Ito side comment na you pray that God will bless you so that you can also be a blessing to many. Yan ang napakatama na mindset. Hindi ba? Hindi siya expense sa home, di ba? But kayong mag-asawa, you're also considering to be a blessing to others. So maglagay kayo ng, let's say, blessing fund. Pwede. Na ilagay nyo doon para you can bless others. Mag-start sa maliit, pasasaan ba? Little by little, as you gather, magiging malaki din yan. Pero ito lang ang danger. So, importante, our hearts should be right din naman before God at saka tayong mag-asawa. Kasi kahit ano po yung piliin yung, let's say, agreement on paano mag-ambag, let's say, joint account ba, separate, or percentage ba, pero if you still have secrets about money, chances are, there's still disagreements and then mag-aaway at mag-aaway pa rin. Para siyang nasa circle lang kayo na hindi kayo makalabas doon because of that secret na ayaw niyong i-divulge towards your spouse na love. Oo nga. So, walang sikreto. Oo. Isipin nyo na lang na
bakit ba kailangan pang itago ito? Mm-mm. Whereas, you entered into the covenant of marriage knowing na legally everything's going to be conjugal. Pero kayo, bilang mga anak ng Diyos, tayong lahat, dahil sa takot din natin kay Lord, you know, we don't want to dishonor our spouses. Because if we do, we are going to dishonor the Lord as well. Pag-isipan po natin mabuti yun. Huwag na tayong magkakamali sa mga desisyon. May choices naman. Okay. Pero bago tayo muna magpasalamat, no, bigyan namin kayo ng homework. Bakit after this, invitation, mag-usap po kayo ngayong mag-asawa. Tapos, sabihin nyo at answerin po ninyo, anong setup kaya ang pwede nating umpisahan or gawin para maging mas transparent pa at maging maayos yung tungkol sa ating money. Kung sinong magbabayad ng ganito, magkano. And then, ipag-pray po ninyo yan. So, assignment ha, anong money setup ang bagay sa atin ngayon at paano yung plan of action natin para simulan ito. So, simple lang yan. Kayang-kaya yan. And then again, pag-pray namin kayo, everything is going to be well with the both of you. For every couple na nakikinig dito, hindi aksidente na narinig nito. Bago man kayo into the marriage or may katagalan na, kaya lang, it's also a long time issue and problem. So may God give you wisdom kung paano rin kayo i-direct dito sa mas tamang gawin niyo. Okay? Yeah. And also, we would like to hear from you. Don't forget to like, subscribe, and share. And we will wait for your comments kung ano po ang pinili nyo na style kung paano nyo di-divide itong ating pagtuturo ngayong gabi. Anong setup ang pipiliin nyo.